Pinapalayas na tayo sa bahay. Yang prom pa rin ang inaatupag mo. Sigaw ng mama ni Giselle. Hindi inaasahan ni Giselle ang bumungad sa kanya pagka-uwi sa bahay. Prom night nila ng gabing iyon at alas 12 na siya nakauwi. Minsan lang si Giselle maging masaya, pero binawi agad sa kanya. Saan ba tayo lilipat, mama? Tanong ni Giselle na tumulong agad sa pag-impake ng mga gamit. Sa Caloocan. Di ko alam ang naghihintay na buhay sa atin doon. Lintik naman kasi ang ama mo nasa abroad. Nasa abroad pero kulang ang pinapadala. Pagbubunga nga ng mama ni Giselle. Naiintindihan ng dalaga ang punto ng mama niya. Pero naiintindihan niya rin ang papa niya. Hindi naman gaanong kataasan ng palitan ng pera sa Saudi. 7 silang magkakapatid at umuupa pa ng bahay. 30,000 buwan-buwan ang ipinapadala ng kanilang ama. Pero hindi yun kasya. Idagdag pang sugalera ang mama niya. Ano ba yan? Ang tagal ninyo! Nandyan na yung jeep! Sigaw ng kabit na lalaki ng mama nila. Hindi alam ni Giselle kung saang lupalop nakuha ng mama niya ang kabit nito. Ang alam niya lang, niloloko ng mama niya ang papa nilang nagpapakahirap din naman sa ibang bansa. Ganoon din naman ang papa nilang nang bababae din sa Saudi. Wala lang lakas ng loob sabihin si Giselle iyon sa ama niyang nasa abroad. Baka magpakamatay ito. Alam niyang kung papapiliin, mas mahal ng ama nila ang mama nila kaysa sa kanilang mga anak. Isa pa, mas takot si Giselle sa mama niya. 16 lang siya at ano ba ang laban niya? Ate, saan tayo pupunta? Inosenteng tanong ng bunsong kapatid ni Giselle. Hindi ko rin alam. Pinapalayas na tayo sa dating bahay natin eh. Siksikan silang magkakapatid sa likod ng jeep kasama ang mga gamit. Traffic pa kaya talagang mainit sa loob. Gustong itanong ni Giselle sa mama nila kung paano ang mga papeles nila sa school pero nakita niyang marami itong iniisip na problema. Kaya isinantabi niya na lamang iyon. Kalagitnaan ng pag-aaral nila at hindi maganda kung mahuhuli silang magkakapatid. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sila sa bagong lilipatan. Mas maliit kaysa sa tinitirhan nila dati. Ate, may apoy na ba? Tanong ni Andrea, kapatid niya, isang umaga. Kailangan ni Giselle magpaapoy gamit ang uling dahil ibinenta ng mama nila ang kalan at gasol. Wala silang budget para sa pagkain. Idagdag pa ang bisyo ng kabit ng mama nila. Nakahinga si Giselle ng maluwag nang magbaga na ang uling. Andrea, ikaw nang magpatuloy nito. Magsaing ka na rin. Pumasok si Giselle sa loob para maghugas ng mga pinggan na ginamit kagabi. Nawawalan kasi ng tubig sa nirerentahan nila kapag gabi na. Abala si Giselle sa paghuhugas ng may sumitsit. Dahilan para mapalingon siya sa bintana malapit sa lababo. Hay, kapitbahay niyo ko. Diyan lang ako nakatira. Tinuro ng binata ang bahay ng mga ito. Ako si Delio. Anong pangalan mo? Hindi sumagot si Giselle. Wala siyang panahon makipagkaibigan. Sabi kasi ng kapatid mo, Giselle ang pangalan mo. Crush kita. Natigilan si Giselle sa paghuhugas. Umalis ka dyan, tigilan mo ako. Wala kang mapapala sa akin. Sungit mo naman. Huminga ng malalim si Giselle. Wala siyang interes makipagkaibigan o landian kahit kanino. Mga kapatid niya lang ang iniisip niya. Minsan nga, nakakalimutan niyang tao rin siya at dalaga rin. Isang malutong na sampal ang inabot ni Giselle sa mama nila. Gusto niya lang naman sabihin ang opinyon niya. Kailangan niyang mag-aral dahil karapatan nila iyon. Ipinagkait na nga sa kanila ang masaya at buong pamilya, pati ba naman ang pag-aaral. Mama, kailangan naming mag-aral. Kami ng mga kapatid ko. Maliliit pa sila. Umiiyak na sabi ni Giselle. Wala akong pakialam. Sigaw naman ng mama niya. Bakit ganun, mama? Bakit parang pakiramdam ko? Kasalanan pa naming magkakapatid na ipinanganak kami. Bakit nyo kami binuhay kung ganito lang din ang buhay na ipaparanas nyo sa amin? Buong galit na sigaw ni Giselle. Bakit kailangang sila ang makaranas ng hirap? Wala bang pangarap ang mga magulang ni Giselle para sa kanilang magkakapatid?
Dahil ba naghirap ang mga ito, iyon din ang ipapatamasa ng mga ito sa kanila para naman maramdaman ng mga magulang nilang patas ang mundo? Lumipas ang 2 taon, walang pagbabago sa buhay nila. Ganoon pa rin. Nabubuhay na lang talaga si Giselle para sa mga kapatid niya. Tabi! Malakas na sigaw ng tindera ng isda sa palengke. Huli na nang marinig ni Giselle ang sigaw na iyon. Naitapon ng babae ang batyang may lamang tubig. Marahil, pinaglagyan iyon ng mga isda dahil malansa. Ayos lang na mabasa ang sapatos ni Giselle dahil goma naman iyon. Pero ang puti niyang mga medyas ay basang-basa na at tiyak na amoy isda. Sinabi ko na kasing tabi! Galit na sigaw pa ng tindera. Nagpakawala na lang ng buntong hininga si Giselle. Hindi talaga mawawalan ng mga taong magagaspang ang ugali at walang konsiderasyon sa kapwa. Hindi man lang humingi ng tawad kahit alam na ang mga ito ang mali. Pagkarating ni Giselle sa eskinita ay nasagi pa niya ang mga batang naglalaro. Kung sa probinsya ay wala nang makikitang mga batang naglalaro kapag gabi, sa syudad naman ay inaabot na yata ng 9:00 sa labas. Bakit nasa labas pa kayo? Tanong ni Giselle sa mga kapatid niya. Ate, mamaya na kami papasok. Naglalaro pa kasi kami. Tatakbo pa sana ang mga ito pero maagap niyang hinila ang mga damit na suot. Pumasok na kayo sa bahay. Nagsaing na ba kayo? Kinamot ni Andrea ang ulo nito at tinulungan siya sa mga dala niya. Wala na tayong bigas sa sako, ate. Nagsaing ang senyorito sa bahay kaya walang pangsaing ngayong hapunan. Ano? Naiinis na tanong ni Giselle. Ate, umutang nga pala si mama ng alak kay Aling Riza. Galit na nga nung duman kami. Kami ang sinisigawan. Si mama naman ang umutang para roon sa senyorito niya. Pagtukoy ni Liana sa kabit ng mama nila. Nasapo na lang ni Giselle ang noo. Lagi naman iyon ang bungad sa kanya ng mga kapatid niya kapag umuwi siya. Hindi pa siya nasanay. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Giselle sa mga ito. Nagsusugal na naman sila. Sambit ni Andrea. Napabuntong hininga na lamang si Giselle. Siguro nagpadala na naman ang papa nila. Kaya tambay na naman ang mama nila at ang kabit nito sa bingo center na matatagpuan malapit sa parking lot ng mall. Mauubos na naman ang pera na tanging sa sugal lamang ang pinagkakagastusan. Pumunta na kayo sa atin, maghain na kayo para makakain na tayo. Pupunta ako kay Ate Riza, babayaran ko yung utang. Wika ni Giselle sa mga kapatid. Bakit marami kayatang pera ngayon, ate? Tanong sa kanya ni Leia. Tipid na ngumiti si Giselle. Maaga akong pinasahod ni Ate Rose. Binigyan na rin ako ng bonus. Regalo niya daw sa akin kasi masipag ako. Pinagsaluhan nilang magkakapatid ang inuwing pagkain ni Giselle. Tuwang-tuwa si Andre at Liana dahil sa soft drinks na dala niya. Pagkatapos nilang maghugas ng pinagkainan, pumunta si Giselle sa banyo. Kukusutin pa niya ang mga damit na binabad niya kaninang umaga at ipapabanlaw niya sa mga kapatid niya. Ate, pupunta ulit ako sa junk shop ni Mang Berto. Paalam sa kanya ni Adrian. Gabi na, ano pang gagawin mo? Tanong ni Giselle habang nagsasali ng tubig sa palanggana gamit ang tabo. Sumama kasi ako sa kanya kanina. May mga gamit akong nakita. Kakalasin ko na lang yung tanso tapos ibebenta ko. Mahal ang kilo ng tanso eh. Saglit na napatingin si Giselle kay Adrian. 14 anyos pa lamang ito pero napakaresponsable. Kung sa ibang kabataan dyan, malamang ay mabarkada na o hindi kaya'y naliligaw na. Sumasama ito sa pangangalakal para naman daw makatulong sa kanya. Nangitim na nga ang balat ni Adrian dahil sa pagbibilad ng araw, gayong maputi ito noon. Excuse me po. Magalang na sabi ni Giselle. Nahihirapan siyang sumiksik sa dagat ng mga tao sa palengke. Kailangan niya pang pumasok sa isa niyang trabaho pero kailangan niya munang dumaan sa bahay. Bumali si Giselle ng 1 linggong sahod niya para makabayad sila ng kuryente. Iaabot niya lang kay Aljon ang pera dahil ito na ang uutusan niyang magbayad. Hingal na hingal si Giselle nang makarating sa bahay. Akala niya ay bubungad sa kanya ang mga kapatid niyang may ngiti sa labi. Ngunit
Isang pagbasag ng basong binato sa pader ang nadatna niya. Nasapo ni Giselle ang braso niya nang madaplisan iyon ng bubog na tumalsik. Aray ko, wala ka nang ginawang matino. Puro ka selos. Tinamaan ka ng lintik, idadamay mo pa ang nawalang kuryente. Hoy, nagpapakasasa ka rin sa pera ng asawa ko. Sigaw ng mama niya. Napatingin si Giselle sa gawi ng mama niyang halos mapigtas na ang ugat sa leeg sa sobrang galit, habang ang kabit naman nito ay tila walang pakialam. Sanay na si Giselle sa mga ito. Sanay na rin siyang pag-usapan ng mga kapitbahay nila. Sanay na silang makakita ng tingin ng mga taong gustong mangialam, pagkatapos ay manghuhusga kahit hindi alam ang punot dulo. Okay lang ba kayo dyan? Tanong ni Giselle nang makita niya sa may bintana ang mga kapatid. Tumango naman ang mga ito. Nakahinga si Giselle ng maluwag nang malamang ayos lang ang mga kapatid niya. Wala pa siguro sina Aljon kaya si Adrian na lang ang hinanap niya. Adrian! Tawag ni Giselle sa kapatid nang makita ito sa junk shop. Agad naman itong tumayo at napangiti. Kumusta ka na, Ate Giselle? Kumain ka na ba? Bumuntong hininga si Giselle. Kanina pa ba yun? Nagkaaway na naman sila. Bumalik si Adrian sa pagkakalas ng sirang electric fan na parang walang narinig. Hindi tuloy maiwasan ni Giselle na makaramdam ng takot. Takot na baka wala na rin itong pagmamahal sa mama nila. Kahit gaano kasama ang nanay nila, ayaw ni Giselle magtanim ng galit ang mga kapatid niya dito. Adrian, narinig mo bang sinabi ko? Ulit na tanong ni Giselle sa kapatid. Bumuntong hininga si Adrian. Hindi ako bingi, Ate Giselle. Hayaan mo silang magpatayan doon. Napasinghap si Giselle sa sinabi ng kapatid. Ngayon niya lang ito narinig magsalita ng ganun. Mabait, laging kalmado at responsable si Adrian. At hindi niya akalaing may kinikimkim na pala itong galit sa nanay nila. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Pwede tayong mainis sa ginagawa nila pero hindi tayong pwedeng magalit dahil pinutol ni Adrian ang gusto niyang sabihin. Dahil ba anak lang tayo, Ate Giselle? Porke ba anak, wala na karapatang magsalita at pakinggan? Paulit-ulit na yan. Laging yan ang rason ni mama at pinaniniwalaan mo naman. Sa tingin mo ba talaga mahal tayo ni mama? Natahimik si Giselle sa sinabi ni Adrian. Bakit kailangang maging ganoon ang pananaw nito? Hindi niya tuloy maiwasang mag-isip na baka ang iba niyang kapatid may hinanakit at galit na rin sa puso. Hindi yun mabuti sa mga mura nilang pag-iisip at mga batang puso. Bakit hindi? Magulang natin sila at alam nila ang mabuti. Isa pa, bubuhayin ba nila tayo kung hindi nila tayo mahal? Tanong pa ni Giselle sa kapatid. Mabuti? Bakit? May mga magulang bang nagdadala ng kahihiyan sa sariling anak? Pinunasan ni Adrian ang mukha gamit ang daliri, kaya nadagdagan na naman ang grasa roon. May mga magulang bang matino pero sisirain ang sariling pamilya? Mabuti na lang at nakatalikod si Adrian sa kanya dahil kung hindi ay nakita siguro nito ang pumatak na luha sa kanyang pisngi. Bakit ganon? Hindi para kay Giselle ang galit at hinanakit ni Adrian pero siya ang nasasaktan. Ayaw niyang maging matigas ang puso nito. Ayaw niyang mawala ang amor ng mga kapatid niya sa mga magulang nila. Agad pinahid ni Giselle ang sariling luha gamit ang mga braso. Pasabi sa Kuya Aljon mong siya na ang magbayad ng kuryente natin. Ito ang pera. Nagawan ko na ng paraan. Napalingon si Adrian sa kanya at inabot naman agad ang pera. Kumuha rin si Giselle ng pera sa bag para sa pagkain ng mga ito sa hapunan at almusal kinabukasan. Mabuti na lang at nakatago sa bag ang mga kamay ni Giselle dahil nanginginig na iyon. Ang sikip ng kanyang dibdib, pigil na pigil pa rin ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ito naman ay para sa pagkain. Inabot niya naman ang pera at nagsalubong ang mga kilay nito nang makita ang sugat niya sa braso. Gusto sanang hawakan ni Adrian iyon pero naalala nitong marumi ang sariling kamay.
Ano nangyari dyan, ate? Mariing tanong ni Adrian. Itinago niya agad ang braso niya sa likod. Wala, nadaplisan lang ng tricycle. Napakamot si Adrian sa ulo. Sa susunod, mag-ingat ka. Halika, gagamutin ko yan. Wag na, ako na lang gagamot dito. Sige na, late na ako. Salamat sa pag-aalala. Agad tumalikod si Giselle at tumakbo palayo. Ilang sandali pa ay nagpataka na ang kanyang mga luhang kanina ay pinipigilan niya. Hindi siya tumigil sa pagtakbo para hindi makita ng mga taong umiiyak siya. Marahan na hinampas ni Giselle ang balikat niya dahil sa sakit. Parang ilang sandali pa ay babagsak na ang mga mata niya dahil sa sobrang antok. Kagagaling niya lang sa trabaho. Napagod siya sa pagbabalot ng tinapay. Magpapahinga lang siya ng kaunti at pagkatapos ay aalis na ulit para pumunta sa isa pa niyang trabaho. Pagkarating ni Giselle sa bahay, bumungad sa kanya ang mama niyang nag-e-empake ng damit. Mukhang masaya ang mga ito. Tiyak na nagpadala na ang papa niya. Ma, saan ka pupunta? Tanong ni Giselle. Kumuha pa ang mama niya ng isang bag at inilagay doon ang mga damit nito at damit ng kabit. Pupunta lang kami sa Davao. Magbabakasyon kasi si Al, sasama na ako. Nagulat si Giselle sa sinabi ng mama niya. Hindi na bago sa kanya ang ganoon. Palaging sinasabi iyon ng mama nila kapag pabigat na silang magkakapatid. Pero hindi niya inaasahang tototohanin pala ng kanyang ina iyon. Bakit naman po biglaan? Nagkamot ng ulo ang mama ni Giselle at may kilabot na dumaan sa buong katawan niya nang makita ang iritasyon sa mukha nito. Sa ngayon lang nagpadala ang magaling mong ama. Magbabakasyon lang naman kami. Kailan po ang balik nyo? Ano ba? Hindi pa nga kami umaalis. Tinatanong mo na agad kung kailan ang balik namin. Naiinis na sabi ng mama ni Giselle. Kasi iniisip ko lang po si Lian at si Andrea. Baka hanapin. Aray! Daing ni Giselle nang mahigpit siyang hawakan ng nanay niya. Bigla na lang siyang itinulak nito papuntang kusina. At hindi na nagulat si Giselle sa sunod nitong ginawa. Nilamukos lang naman siya nito ng maraming sili sa kanyang bibig. Hindi pumalag si Giselle at hinayaan niya lang ang nanay niyang gawin iyon. Abot ang anghang hanggang sa mga mata niya, kaya hindi niya napigilang lumuha. Sanay na si Giselle. Sinanay niya na ang sarili niyang maging tahimik at tanggapin ang lahat ng sakit. Sige, parusahan mo yung anak mong pakialamera. Sul-sul pa ng kabit ng mama niya. Napapikit na lang si Giselle at halos hindi na siya makahinga dahil sa pagpigil ng mga hikbi. Mas lalong maiirita ang mama niya kapag narinig nito ang pagtangis niya. Ilang sandali pa ay tumigil din ang mama ni Giselle. Sa susunod kasi, huwag mo nang kine-question ang mga desisyon ko. Anak lang kita kaya wala kang karapatan. Mabilis na tumango si Giselle habang patuloy ang pag-agos ng mga luha niya. Papaano ba siya lalaban? Kahit yata putulan siya ng dila ng mama niya ay mahal niya pa rin ito. Napaupo na lang si Giselle sa baba ng hagdan at hinayaan ang mga itong mag-ayos na ng mga damit. Ilang sandali pa ay pumasok ng bahay si Aljo na parang walang tao. Dumiretso ito sa kusina at naghanap ng maiinom. Pagkaharap nito kay Giselle, bakas ang gulat sa mukha nito at hinila siya patayo. Anong nangyari sa'yo, ate? Pinunasan ni Andre gamit ng palad nito ang mga naiwang buto ng sili sa pisngi at bibig ni Giselle. Si mama ba ang may gawa sa'yo nito? Agad naman siyang iniwan ni Aljon at nilapitan ang nanay nila. Ano na namang ginawa mo kay ate? Huwag mo akong sisigawang bata ka. Dinutdot ng paulit-ulit ng mama nila ang sentido ni Aljon. Nabigla na lang si Giselle nang pabalyang tinanggal iyon ni Aljon dahilan para mawala ng balanse ang mama nila. Aljon! Pigil ni Giselle sa kapatid. Umalis na kayo! Hindi namin kayo kailangan. Wala ka namang kwentang nanay sa amin eh.
Mas umasta pang ina si ate kaysa sa'yo. Sigaw ni Aljon. Agad inawat ni Giselle ang nanay niya nang pagsasampalin nito si Aljon. Ma, tama na. Bastos kang bata ka. Pagkatapos kitang palakihin, itong igaganti mo? Sumbat ng kanilang ina. Nagpatuloy lang si Aljon sa pagsagot sa mama nila at walang ibang nagawa si Giselle kung hindi ang umiyak. Iyon ang kinatatakutan niyang mangyari. Galit ang mga kapatid niya sa nanay nila at hindi niya alam kung paano pa iyon tatanggalin sa sistema ng mga ito. Binuhay mo lang kami pero hindi ka naging ina sa amin. Kayo ni Papa, mga wala kayong kwenta. Puro sarili niyo lang ang iniisip niyo eh. Pero, ano? Bumuo lang kayo ng pamilya pero nakasentro lang ang atensyon ninyo sa relasyon ninyong kayo lang din naman ang sumisira. Paano kami? Anong tingin niyo sa mga anak ninyo? Basura lang na madaling itapon? Hinding-hindi kami hihingi ng tulong sa inyo. Kaya namin kahit wala kayo. Mariing sabi ni Aljon. Sa mga oras na iyon lang nakita ni Giselle na ganoong umiyak ang kapatid niya. Parang karayom na tumutusok sa puso niya ang bawat hikbi ni Aljon. Sige na, aalis na kami. Magsama-sama kayo rito. Hindi na ako babalik. Mga wala kayong utang na loob. Galit na sigaw ng mama nila. Napaluhod na lang si Giselle nang umalis ang mama nila kasama ang kabit nito. Alam niyang may isang salita ang nanay nila. Kapag sinabi nito, gagawin talaga. Si Mama, umalis na. Umiiyak na saad ni Giselle. Niyakap siya ng mahigpit ni Aljon. Hindi natin siya kailangan, ate. Patunayan natin kaya natin kahit wala siya. Pero, nanay pa rin natin siya. Mas lalong umiyak si Giselle. Pagkatapos ng pag-iyak ay nakatulog na siya. Hindi niya na alam kung gaano siya katagal umiiyak. Ang alam niya lang, sobrang pagod at lungkot niya na. Kailangan pa ni Giselle makabawi ng tulog pero hindi matigil sa pagising sa kanya si Andrea. Ate, nandiyan si Madam Dina. Imporma ng kapatid niya sa kanya. Pinilit ni Giselle bumangon kahit ayaw ng katawan niya. Kailangan niya kasing makausap ang may-ari ng inuupahang bahay. Pagkababa niya ng hagdan, tanong agad ni Madam Dina ang sumalubong sa kanya. Ano? May pangbayad na bang mama mo? Seryosong tanong nito. Madam, umalis po siya eh. Napayukong wika ni Giselle. Kumunot ang noo ni Madam Dina at nagpaypay ng dalang abaniko. Kailan daw ang balik? Hindi na po yata babalik. Napalunok si Giselle. Ano? Sinong magbabayad ng utang ninyo? 5 buwan na kayong walang bayad sa upa. Grabe na nga ang binigay ko sa inyong palugit. Singhal ni Madam Dina sa kanya. Napakurap si Giselle. Hindi niya alam ang isasagot. Saan naman siya kukuha ng perang pangbayad? Sa pagkain, kuryente at tubig ay kulang na nga ang sinasahod niya. Kung ganon, umalis na lang kayo. Sa iba ko na ito pa uupahan. Iwan nyo na yung TV ninyo at saka 2 electric fan, pangbayad na lang sa akin. Perwisyo kayo sa buhay ko, talaga naman. Wika pa ni Madam Dina. Mabigat man sa kalooban ay tumango na lamang si Giselle. Wala siyang magagawa dahil wala naman siyang hawak na pera. Mabuti nga ay hindi ito namamahiya katulad ng iba. Ang tangi tuloy na dala nilang magkakapatid ay ang mga damit nila at mga gamit sa kusina. Kakapalan man ng mukha, humingi na si Giselle ng tulong kay Ate Rose, ang amo niya sa patahian. Hindi niya maaatim na matulog sa kalsada ang mga kapatid niya. Mabuti na lang at ipapagamit ni Ate Rose sa magkakapatid ang bodega ng mga ito. Sila na lang daw ang maglinis. Malaki naman iyon at kasya silang magkakapatid. Kung gagamit sila ng banyo ay pwede silang pumasok sa loob. Pero binigyan lang sila ng oras kung kailan pwedeng gumamit.
Kailangan muna nilang magtiis dahil hindi alam ni Giselle kung kailan magiging maayos ang lahat. Para sa mga kapatid ni Giselle, sisikapin niyang maging mas masipag pa at maghanap ng mas magandang trabaho. Sanay na naman silang magpalipat-lipat pero sa pagkakataong yon, hindi na nila kasama ang nanay nila. "Ate, inom ka muna." Alok ni Andrea sa kanya ng isang baso ng tubig. Agad tinanggap ni Giselle iyon. Mabuti na lang at naisipan nitong bigyan sila ng tubig dahil sobrang init ng panahon. Idagdag pa na nag-aayos sila ng mga nakatambak na gamit sa bodega ni Ate Rose. Malaki naman ang space ng bodega at kaunti lang ang mga gamit. Kaya igigilid nila iyon sa isang tabi at ang mga gamit nila ay sa kabilang tabi naman. "San ka nakahingi ng tubig?" tanong ni Giselle sa kapatid. "Kumatok ako sa taas. Wala naman tayong perang pangmerienda at saka alam kong kailangan nating magtipid," sabi pa ni Andrea. Natigilan si Giselle sa paglilinis. Umangat ang tingin niya sa bunso niyang kapatid. Naabutan niyang inaasar ito ng iba pa nilang kapatid at kahit mahirap, may tawanan pa rin. Masaya sila pero bakit parang may hinahanap pa rin si Giselle? Parang laging may kulang. "Sorry ha, kapag nagkaipon si ate, bibili ako ng electric fan," sabi ni Giselle sa mga kapatid. Pinaypayan ni Giselle gamit ng karton sina Andrea at Liana, habang ang iba niyang mga kapatid ay kanya-kanyang paypay. Magkakatabi sila sa banig at tanging ang maliit na bintana ang bukas kaya nakakapasok kahit papaano ang hangin. "Wag na Ate Giselle, mukhang ayos pa ang nakalakal ko kaninang electric fan sa subdivision na pinuntahan namin kanina. Kaunting kumpuni lang ang kailangan," sabi ni Adrian sa kanya. Napangiti si Giselle. Maaasahan talaga si Adrian. Kung magkakaasawa man ang kapatid niya balang araw ay siguradong swerte ang babae. Inabot ni Adrian ang kamay niya. "Ate Giselle, huwag mong asahang ikaw lang ang kikilos. 7 tayo. Huwag kang mag-alala. Kaya natin to." "Adrian, may crush ka na ba?" Biglang tanong ni Giselle sa kapatid. Tila may dumang anghel sa pagitan nilang magkakapatid sa tanong na iyon ni Giselle. Bumangon siya para silipin si Adrian pero biglang nagtakip ng unan at dumapa. Natawa na lang silang magkakapatid. "Wag nga kayong tumawa," reklamo naman ni Adrian. Tumigil si Giselle sa pagtawa at lumingon naman kay Aljon. "Baka naman mali ang napagtanungan ko. Ikaw Aljon, may crush ka na ba?" "Wala." Mabilis nitong sagot. Napakasungit talaga ni Aljon kaya nga ang mas nakababata niyang kapatid ay inaasar itong bakla. Alam niya namang hindi bakla ang kapatid nila, sadyang malapit lang si Giselle kay Aljon. Tinatahak ni Giselle ang daan papunta sa junk shop kung saan nagtatrabaho si Adrian. Gusto niyang ibigay sa kapatid ang pagkaing hinanda niya. Nagbigay kasi ng lechong manok kanina si Ate Rose. Paborito yun ni Adrian, kaya naisipan niya itong dalhan. Nasa gitna si Giselle nang matanaw niya ang kapatid. May kausap itong marahil ay kasing edad lang nitong dalagita at may kasama pang yaya. Kung titingnan, mukhang mayaman ang babae. Sa pananamit at postura pa lang ay alam nang hindi nababagay ang dalagita sa lugar na iyon. "Thank you Adrian. Sana makapunta ka sa birthday party ko," magiliw na sabi ng dalagita sa kapatid niya. Napatingin si Giselle kay Adrian at doon niya lang ito napagmasdan. Ang dungis ng puting damit ng kapatid niya at may nakatali pang damit sa ulo. Ramdam ni Giselle ang hiya ni Adrian sa harap ng dalagita. Nakayukulang ito at ang higpit ng hawak sa laylayan ng damit na para bang magiging presentable ito sa paraang iyon. "Sige, pupunta ako," mahinang sabi ni Adrian. "Nako baby girl, sure ka bang iimbitahan mo talaga yan? Siguradong wala yung masusuot sa party mo," puna ng yaya ng dalagita. Hindi na matanggal ang tingin ni Giselle sa kapatid niya.
Mas lalong humigpit ang hawak ni Adrian sa suot na damit. Oo nga, hindi na lang ako pupunta. Adrian, ano ka ba? Akong bahala sa'yo. Pagpupumilit ng dalagita. Bahagyang umawang ang bibig ni Adrian pero walang lumabas na salita roon. Ilang sandali pa ay tinawag na si Adrian ni Mang Berto, kaya agad itong nagpaalam. Agad namang tumalikod si Giselle at nagtago sa gate. Tinanaw niya ang dalawang lumabas at sumakay na sa magarang kotse ng mga ito. Hindi niya napigilan ang lumuha. Ang sikip-sikip ng pakiramdam ni Giselle. Nasasaktan siya para sa kapatid niyang si Adrian. Magandang lalaki naman ang kapatid niya dahil mana ito sa papa nila. Subalit, natatakpan ng katayuan nila sa buhay ang magagandang katangiang mayroon sila. Agad inayos ni Giselle ang kanyang sarili. Ayaw niyang makita siya ni Adrian na lumuluha dahil siguradong magtatanong ito. Pumasok siya sa loob at nadatnan niya ang amo ng kapatid. Mang Berto, si Adrian po. Marahang tanong niya rito. Nasa likod, puntahan mo na lang. Pinapaayos ko yung mga bote sa kanya eh. Sagot ni Mang Berto. Sige po, salamat. Agad dumiretso si Giselle sa likod at parang gusto na namang kumawala ng mga luha sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim para pigilin iyon. Adrian! Ate, ba't nandito ka? Dinalhan kita ng pagkain. Nagbigay kasi si Ate Rose kanina ng lechong manok. Sige ate, salamat. Lumapit si Adrian sa kanya at kinuha ang dala niya. Mabigat pa rin ang kalooban ni Giselle. Hindi niya maiwasang mag-isip. Talaga bang masaya ang kapatid niya? Hindi niya tuloy napigilang yakapin si Adrian. Ano ba ate? Lumayo ka nga sa akin. Ang dumi-dumi ko. Huwag kang mag-alala. Mabango ka pa rin naman. Kumain ka na. Namiss mo yata ako eh. Agad namang binatuka ni Giselle ang kapatid. Baliw, hindi ah. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Giselle. Naglakad siya sa sakayan ng jeep. Doon niya napagtanto na mahirap maging masaya sa harap ng ibang tao. Masaya siyang makitang ngumiti pa rin ang kapatid niya kahit nasasaktan na ito. Kung kaya lang sana ni Giselle na tanggalin agad ang mga kapatid niya sa kalagayan nila ngayon, nagawa niya na sana. Ilang ulit pinisil ni Giselle ang kanyang mga palad na nanlalamig dahil sa sobrang kaba na nararamdaman. Tapos na ang final interview at nakapasa siya, kaya lang hindi niya maintindihan ang sarili niya. Siguro ay masyadong naguguluhan ang puso niya sa kaba, pangamba at saya. Bukas na bukas ay papasok na siya bilang call center agent. Pagka-uwi ni Giselle sa bahay ay umidlip muna siya pagkatapos magbihis. Nagpaalam kasi siya sa dalawa niyang trabaho. Nagising lang si Giselle dahil kay Andrea. Sinabihan siya nitong maghapunan na, kaya agad siyang tumayo para magmumog at maghilamos. Aljon, samahan mo yung maliit nating kapatid sa pag-enroll pagkatapos mong mag-enroll ha. Napahinto si Aljon sa pagnguya. Ate, mag-e-enroll kayo. Hindi muna ako papasok. Tutulong muna ako sa'yo ate. Anong hindi ka papasok, Aljon? Ate, marami tayong gastusin. Ayaw ko nang sumabay. Huwag kang mag-alala, may bago na akong trabaho, kaya makakaluwag-luwag tayo. Nakangiting balita ni Giselle. Kumunot ang noo ni Adrian at nakisali sa usapan. Dalawa ng trabaho mo ah, dinagdagan mo na naman. Wala ka yatang balak matulog. Umalis na ako sa dalawa kong trabaho. Nag-apply ako sa call center kanina at natanggap ako. Nagkatinginan ang dalawa bago lumingon kay Giselle. Bakit ngayon mo lang sinabi? Mag-celebrate tayo. Kailangan ng lechon. Masayang deklara ni Adrian. Wala nga tayong pera, magpapalechon ka pa. Lechong toyo ate, assuming ka naman. Natatawang sabi ni Aljon.
Nasabunutan ni Giselle si Aljon sa pagkakataong iyon. Parang mas gusto niya na lang bumalik ang mga kapatid niya sa pagiging bata, kung saan mabait lang ang mga ito at hindi siya laging inaasar. Lumipas ang mga araw, naging maayos ang buhay nila. Nakakakain na ang mga kapatid ni Giselle ng 3 beses sa isang araw. Hindi gaya noon, lagi silang nalilipasan ng gutom. Nakabili rin si Giselle ng cellphone kahit second hand sa unang sweldo niya. Sa pangalawang sahod, binili niya ng gamit ang mga kapatid niya para sa eskwelahan. Masakit sa bulsa dahil marami siyang pag-aaralin, pero ayos lang. Gusto ni Giselle makatapos ang mga kapatid niya at matamo ng mga ito ang karapatan bilang bata na makapag-aral. Ate, sira na pala yung zipper ng bag ko, pero ayos pa naman. Zipper lang ang nasira. Imporma ni Liana sa kanya habang binabayaran ang pinamiling school supplies. Sige, bukas, tatahiin ko na lang. Okay lang ba? Tanong ni Giselle sa kapatid. Maayos ang naging daloy ng trabaho ni Giselle pero minsan hindi niya maiwasang makaramdam ng pagod sa pisikal, mental at emosyonal na estado. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang lumalaban sa buhay. Liana, bilisan mong maligo. Susunod pa ang Kuya Aljon mo. Sigaw ni Giselle sa isa pa nilang kapatid. Hindi na napigilan ni Giselle ang sumigaw dahil sa sobrang taranta. Mabuti na lang ay walang tao sa loob ng bahay ni Ate Rose kaya walang nakarinig. Nakikigamit kasi sila ng banyo kaya kailangan ding magmadali. Pumunta ulit si Giselle sa bodega at naabutan niya si Andrea na nagsusuklay. Agad siyang lumapit sa bunsong kapatid at inayusan ito. Unang araw sa eskwelahan ng mga kapatid ni Giselle at nakalimutan niyang taasan ang volume ng ringtone ng kanyang cellphone. Hindi tuloy niya narinig ang alarm kaninang umaga. Balak pa naman sana ni Giselle na maghanda ng almusal para sa mga kapatid niya. Pero pinabili niya na lang si Aljon ng pandesal sa labas at pinagtimpla ng gatas ang mga kapatid. Aray ate! Reklamo ni Andrea sa pagtirintas niya sa buhok nito. Napahigpit ang hawak ni Giselle kaya napadaing ang bunso niyang kapatid. Sorry na, ito na, patapos na. Ibinigay agad ni Giselle sa kapatid ang tasa na may lamang gatas pagkatapos niyang ipitan ito. Pumasok naman si Liana na katatapos lang maligo. Naka-uniform na ito pero hindi man lang napulunpon ng tuwalya ang mahabang buhok. Basang-basa tuloy ang likod. Bakit naman hindi mo nilagyan ng tuwalya yung buhok mo? Tinulungan ni Giselle sa pagpupuna si Liana. Nandito ng pandesal ate! Anunsyo ni Aljon. Agad lumapit si Liana sa lamesa at kumuha ng isa. Hinabol naman agad ni Giselle ang kapatid at pinatuyo ang buhok nito. Nakapagbihis na ang lahat at kumain na rin ng almusal. Halika na, ihahatid ko na kayo. Natawa si Adrian at napailing. Ako nang maghahatid sa kanila. Nakaduster ka pa ate. Baka mapagkamalan ka pang nanay sa school. Napahawak si Giselle sa damit at buhok niya. Sa kanya lang napagtanto na wala pala siyang hilamos. Ni pag-ihi ay hindi niya nagawa dahil sa sobrang taranta na malate ang mga kapatid sa school. Saka lang napagtanto ni Giselle na wala na pala siyang oras para sa sarili niya. Pero ayos lang naman iyon sa kanya. Giselle, hindi mo ba itutuloy ang pag-aaral mo? Ayaw mo na bang mag-college? Tanong ni Joy sa kanya. Napalingon si Giselle kay Joy na katrabaho niya sa call center. Tapos na ang trabaho nila at sumabay ito sa kanya. Pumasok muna sila sa mall kung saan palagi silang tumatambay dahil may bibilhin daw ito. Hindi ko alam, Joy. Sayang naman. Ako kasi mag-e-enroll na ako sa susunod na semester. Napangiti na lang si Giselle sa kaibigan. Mabuti pa ito. Malinaw ang gusto nitong gawin. Buo ang pangarap sa buhay. Wala akong balak mag-college. Marami pa akong kapatid. Paano na ngayon ang trabaho mo sa call center? Huminga ng malalim si Joy.
Magre-resign na ako. Kailangan eh. Kaya siguro ito na rin yung last banding natin. Wag muna kaya tayong umuwi. Ha? Pero kailangan pa ako sa bahay. Mamaya na, ililibre kita. Tsaka yun yung pinaka-treat ko sa'yo bago tayo magpaalam sa isa't isa kasi baka di na tayo ulit magkita. Wag na, Joy. Nakakahiya. Hindi naman kailangan. Nahihiyang ngumiti si Giselle at umiling. Ngumuso naman si Joy at kinawit ang kamay nito sa braso niya. Giselle naman, hindi ako tumatanggap ng rejections. Tara na. Wala nang nagawa si Giselle nang hilahin siya ni Joy sa kung saan. Nagpatianod na lang siya. Napatingin siya sa butik ng mga damit nang makita ang dress na lagi niyang binabalik-balikan. Pero hindi niya naman mabili. Simula nang makita ni Giselle iyon, lagi siyang pumupunta sa mall para lang pagmasdan iyon. Inaabot siya ng ilang oras at naglalayag ang utak niya tungkol sa mga bagay na tungkol sa pagdidesign ng mga damit. Kapag pagod si Giselle, parang iyon ang stress reliever niya. Gusto mo yung dress na yan? Tanong ni Joy sa kanya. Hindi. Agad umiling si Giselle. Bibilhin ko ang damit na yan para sa'yo. Mabait ka naman sa akin. Susuklian ko lang. Miss, meron ba kayong medium size? Ipapasukat ko lang sa kaibigan ko. Ngumiti ang babaeng nasa harap nila. Opo ma'am, sandali lang. Kukuha lang po ako. Bilis na Giselle, sukatin mo na. Sabi ni Joy, pagbalik ng sales lady. Pagkasukat pa lang ni Giselle, nagandahan na siya sa sarili. Lumabas siya para ipakita iyon kay Joy at napangiti na lang siya sa masayang reaksyon nito. Halo-halo ang emosyong naramdaman ni Giselle. Nang pinahubad sa kanya para bayaran, ingat na ingat siya na para bang mapupunit kapag hindi siya nagdahan-dahan. Dito ka lang, babayaran ko lang sa counter. Excited na sabi ni Joy sa kanya. Tumango lang si Giselle at tumingin sa iba pang damit na nandoon. Maingat niyang sinuri ang mga damit. Hindi niya nga maidantay ang mga palad niya sa mismong tela sa takot niyang baka madumihan. Sa hanger niya lang hinahawakan. Gusto mo ba yung mga damit dito? Pahayag ng babaeng lumapit sa kanya. Nalaki ang mga mata ni Giselle. Hindi niya inaasahang kakausapin siya ng isang ginang na mukhang mayaman. Dahil wala naman silang dapat pag-usapan. Isa pa, masyado itong sopistikada para makipag-usap sa isang katulad niya. Opo, nahihiyang sabi ni Giselle. Tumango naman ang ginang. Lahat ng babae gustong maging maganda. At ang pagsusuot ng magandang damit ang isa sa paraan. Gumastos man ang mahal, ayos lang. Dagdag pa ng ginang. Lumingon ito kay Giselle pero patuloy pa rin ang paghaplos nito sa mga damit. Sang-ayon ka ba sa sinabi ko? Tumango agad si Giselle. Hindi naman po masamang gawin ng isang bagay na alam nating ikakaganda natin. Pero masama kung maiinggit tayo sa ibang bagay na hindi para sa atin. Tumawa ang ginang. Well, tama ka naman. Nakakapangit ang insecurities. Dumaan ang kilabot sa puso ni Giselle nang may maalala. May nagsabi sa akin na ang problema ng tao hindi kayang kalimutan. Puwera na lang kung maaaksidente tapos magkaka-amnesia katulad ng nangyayari sa mga drama. Mahinang natawa ang ginang, kaya natawa rin si Giselle. Well, hindi ako nanonood ng mga drama. At ang amnesia, hindi naman yun realistic. Napakabihirang mangyari ng ganon. Tumango si Giselle habang nakangiti. Kaya nga po, hindi rin pwedeng palitan o bawasan pero pwedeng takpan ng masasayang pangyayari. Mahirap kasing mawala ang marka ng kahapon, kaya mas maiging takpan para hindi mangibabaw ang sakit. Nasa sistema na kasi natin yung hirap at sakit na nararamdaman natin at hindi na mawawala yun. Parte na yun ng buhay.
Tumaas ang kilay ng ginang at sinenyasan siyang ipagpatuloy ang sinasabi niya. Tumingin si Giselle sa mga damit at maingat na hinaplos ang mga iyon. Parang magagandang damit. Nagsusuot tayo ng maganda para pagtakpan ng mga pangit sa atin kapag nakaharap sa mga tao. Subalit kapag mag-isa na tayo at oras na sa paghuhubad, doon makikita ang lahat sa atin. Iyon ang magpapaalala sa atin kung sino talaga tayo. Suminghap ang ginang, kaya muli siyang napatingin dito. Masyado kang mature mag-isip. Ilang taon ka na ba? Napakamot si Giselle sa ulo at yumuko. 20 po. Wow! Napangiti ang ginang. Ngumiti si Giselle ng tipid. Pinilit niya lang tapusin ang sinabi niya. Total, napahiya na rin naman siya. Manatili man sa atin ang mga pangit na katangian, iyon naman ang magpapaalala sa atin kung papaano tayo nagsumikap na maging maganda at maging maayos. Opo, kahinaan at kasiraan iyon, pero yun din naman ang dahilan kung bakit tayo matatag at malakas. Ngumiti ang ginang at kumuha ng isang dress. Kunin mo na to, ililibre kita. Agad nanlaki ang mga mata ni Giselle. Po? Wag na po. Magagalit ako pag hindi mo to kinuha, sabi pa ng ginang. Hindi na napigilan ni Giselle nang ibigay ng ginang ang asul na dress sa sales lady. Humarap ito sa kanya at hinaplos ang braso niya. Bata ka pa pero marami ka nang alam tungkol sa buhay. Tama ka, tinatago natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng magagandang damit. Sa kabila ng pagiging hindi natin perpekto, ginagawa natin ang lahat para maging maganda tayo o para gumanda ang tingin ng ibang tao sa atin. Iba ang opinyon ko pero nagustuhan ko ang pananaw mo. Salamat po. Iha, ano nga palang pangalan mo? Tanong ng ginang. Giselle po. Agad siyang nakipagkamay. Ako si Jasmine. Ako ang may-ari ng butik na ito. Nakangiting sabi ng ginang sa kanya. Nalaglag ang panga ni Giselle. Kung ano-ano pa man ang sinabi niya, nilibre pala siya ng may-ari ng tinitingala niyang butik. Kung ganun po, designer ka po? Ikaw po yung sa TV? Hindi makapaniwalang tanong ni Giselle. Oo, ako yun Giselle. Natawa si Miss Jasmine at tumango. Simula nang makilala ni Giselle si Miss Jasmine, ang daming nagbago sa buhay niya sa nakalipas na 3 taon. Parang ito ang anghel na pinadala sa kanya ng Diyos. Sige, kumain lang kayo. Marami kaming hinanda. Hindi matanggal ang ngiti ni Giselle habang namimigay ng paper plate sa mga kaklase ni na Andrea at Liana. May ipon siya kaya nakapaghanda siya sa graduation day ng mga kapatid. Nakalipas na rin ang 1 taon mula nang lumipat sila ng bahay. Laking pasasalamat niya kay Ate Rose noon dahil hindi ito nagsawa sa pagtulong sa kanila. Dapat hindi lang ang mga graduate ang may tarpaulin. Dapat ikaw rin ate. Suhestyon ni Adrian habang kumukuha ng palabok. Tumaas ang mga kilay ni Giselle at natawa. Puro ka talaga kalokohan. Kumain ka na lang. Oo nga ate. Singit naman ni Aljon. Lumapit ito sa kanya at inakbayan siya. Alam niyo ba tong si Ate Giselle? Idol ko to. Na-promote siya bilang assistant manager dun sa Jasmine. Yung butik na mamahali ng mga damit. Halata sa mga mukha ng mga kaibigan ng kapatid niya ang pagkamangha. Talaga po? Wow! Karamihan sa mga designs ng Jasmine, ginagamit ng mga kilalang tao. Congratulations po! Nahihiyang nagpasalamat na lang si Giselle sa mga ito. Mas mahalagang i-celebrate ang graduation ng mga kapatid niya kaya hindi niya na masyadong pinansin ang promotion niya.
Uuwi lang ni Giselle galing sa trabaho nang makita niyang isang lalaki sa harap ng pintuan nila. "Papa?" Tanong ni Giselle sa amang matagal niyang hindi nakita. Kitang-kita ni Giselle ang sakit sa mga mata ng kanyang ama. Gusto niya itong aluin sa pagluha pero hindi niya magawa. Pareho nilang inilabas ng mga oras na yon ang sakit na kinimkim nila sa loob ng maraming taon. "Bakit ngayon lang po kayo nagpakita?" "Si Mama." Umiiyak na sabi ni Giselle. Hinaplos ng papa niya ang buhok niya. "Alam ko, anak. Sorry, Giselle. Pinabayaan ko kayo." "Papa, kumusta ka? Pasok ka po." Hinila ni Giselle ang ama niya. Binuksan ang pinto. Pinilit niya itong pinasok pero umiling lang ito. "Baka galit sa akin ng mga kapatid mo." "Ate, ba't di ka pa pumapasok?" Wika ni Liana na naghahain ng hapunan mula sa loob. Nasa kusina silang lahat at may umusbong na kaba sa puso ni Giselle. Muli siyang napalingon sa papa nila at nakita niya sa mga mata nito ang pangungulila at pagsisisi. "Adrian, Aljon, kakain na tayo." Wika ni Giselle. "Ayoko, wala akong gana." Malamig na tugon ni Aljon. Nasapon na lang ni Giselle ang noo niya nang pumasok si Aljon sa kwarto na sinundan naman ni Adrian. Humarap siya sa papa nilang nakayuko lang. "Kakausapin ko lang po sila." Wika ni Giselle sa ama. Nadatna ni Giselle si Aljon na nakaupo sa ilalim ng double deck habang si Adrian naman ay nakaupo sa harap ng maliit na study table sa loob ng silid. Nagpakawala si Giselle ng malalim na hinga at umupo sa tabi ni Adrian. "Lumabas na kayo, kakain na." "Lalabas lang ako kapag pinalayas mo ang lalaking yun," mariing sabi ni Aljon. "Si Papa yun, Aljon. Hindi mo ba siya na-miss?" Niyakap niya ang kapatid mula sa likod at doon niya naramdaman ang panginginig ng balikat nito. "Bakit ba siya bumalik?" Mataas na boses ni Aljon. Tumayo ito at humarap sa kanya. Kitang-kita ni Giselle ang panggigigil nito na parang anumang oras ay sasabog na ito. "Kinaya nating wala sila. Kaya nating wala siya." Umiiyak na sigaw ni Aljon. Marahas na lumingon si Aljon sa papa nila. "Anong ginagawa mo? Bakit ka pa bumalik?" "Gusto kong humingi ng tawad. Anak, marami akong pagkukulang sa inyo. Babawi ako." Lumapit si Aljon sa papa nito at dinuro ito. "Alam mo naman pala pero hindi mo ginawa. Wala kang kwentang ama." Hindi napigilan ni Giselle ang sarili niyang sampalin si Aljon. "Bakit ganyan ang iniisip mo?" Gusto ni Giselle matutong magpatawad ang kapatid niya. "Bumalik na siya," kalmadong sabi ni Giselle. Kasabay noon ang paghikbi ni Aljon. "Ate, hindi ko kayang tanggapin ang lahat. Ikaw na lang, ate. Kahit ikaw na lang ang nasa tabi namin. Kahit hindi na sila bumalik." "Patawarin mo na siya," nagmamakaawang sabi ni Giselle sa kapatid. Subalit, umiling si Aljon. "Kung may dapat mang humingi ng sorry, kami yun. Dahil sa amin, hindi ka nakapag-college. Ate Giselle, dahil sa amin, napabayaan mo ng sarili mo." "Mahal ko kayo eh. Ginawa ko yun para sa inyo."
Umiling si Andre at inihilamos ang palad sa mukha. Kaya mo! Kaya mong mag-aral! Kaya mong tustusan ang pag-aaral mo! Kaya mo pero hindi ka nagpatuloy kasi nandito kami. Iniisip mo kami. Hindi ka nangarap para sa sarili mo kasi responsibilidad mo kami. Pwede mo kaming pabayaan pero hindi mo kami iniwan. Hindi katulad ng mga ginawa ng mga magulang natin. Humarap si Andre sa papa nila na punong-puno ng galit ang mga mata. Bakit kailangan mo pang bumalik? Si ate ang tumayong nanay at tatay namin. Hindi ba kayo nahiya? Nasira ang buhay ni ate nang dahil lang sa amin. Aljon! Pagtawag ni Giselle sa kapatid niya. Hindi ganon. Huwag ganyan. Hindi nasira ang buhay ko. Inabot ni Giselle ang pisngi ng kapatid niya at pinaharap ito sa kanya. Please, pakawalan mo na ang galit sa puso mo. Masaya ako. Masaya na tayo. Huwag kang maging ganyan. Lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Aljon at nanghina kaya agad niya itong niyakap. Tinapik ni Giselle ang likod ng kapatid niya habang tumatangi silang pareho. Sana'y matuto na itong magpatawad. Kanina pa, kabang-kaba ang dibdib ni Giselle dahil sa babaeng katagpo niya sa araw na iyon sa plaza. Hindi niya kilala si Ermina. Basta na lang itong nag-message sa kanya sa social media at may mahalaga raw itong sasabihin tungkol sa nanay nila. Matagal na siyang walang balita sa kanyang ina magmula noong sumama ito kay Kuya Al. Hindi niya na ito muling nakausap kaya hindi alam ni Giselle kung saan ito hahanapin. Kahit maraming pagkukulang ang kanyang ina, mahal niya pa rin ito. Agad na patayo si Giselle nang mamukhaan niya si Ermina dahil sa picture nito. Ito ang kapatid ni Kuya Al. Mabuti na lang, bumiyahe pa ito para lamang sabihin ang balita tungkol sa kanyang ina. Salamat po at nakapunta kayo. Kumusta po si Mama? Hinawakan nito ang kamay niyang nakapatong sa mga hita. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Giselle. May kinuha itong maliit na sobre sa bag nito at iniabot sa kanya. Nagkasakit ang mama mo sa atay. Hindi namin siya naipagamot dahil gipit din kami. Nung isang taon, nawala na ang mama mo. Nilibing siya sa sementeryo sa amin at binili niyang ibigay ko yan sa mga anak niya. Nanginginig ang mga labi ni Giselle na binuksan ang liham. Hindi niya pa nababasa pero masagana ng tumulo ang mga luha niya. Ang kaalamang wala na ang kanyang ina, ang labis na nagpadurog sa kanyang puso. Mga anak ko, kapag nabasa ninyo ito, ibig sabihin, wala na ako sa mundo. Patawarin niyo ako. Naging sakim at makasarili ang mama niyo. Patawarin niyo ako kung tinakasan ko ang responsibilidad ko sa inyo. Natakot ako. Hindi ko kayang palakihin kayo ng mag-isa. Hindi ko kayang talikuran ang nakasanayan ko noong dalaga pa ako. Pakiramdam ko kasi ay pinagkait sa akin ng lahat pero nagkamali ako. Dapat inisip ko kayo. Nahihiya akong bumalik. Nakontento na lang ako sa pagtingin ng mga picture ninyo sa social media. Naluluha ako sa tuwing nakikita ko ang mga tagumpay ninyo sa buhay. Lumaki kayo ng maayos kahit pinabayaan ko kayo. Alam kong kulang ang paghingi ko ng tawad pero gusto kong malaman ninyong mahal na mahal ko kayo.
Umawang ang bibig ni Giselle at nasapo ang dibdib. Hindi niya kaya ang sakit. Sana ay nasamahan niya ito noong mga panahong naghirap ito. Sa buhay ng tao, may bumabalik at may nawawala. Ang mga alaalang naipon ni Giselle sa kanyang isipan ay babaunin niya kahit pamasakit na alaala. Hindi man sila nabigyan ng pagkakataong magkita muli, alam ng Diyos kung gaano niya kamahal ang kanyang mama. Anak, bakit hindi ka pa kumakain? Tapos na akong mag-ihaw, sabi ng ama ni Giselle. Nawala si Giselle sa gitna ng pagmumuni-muni niya nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Mamaya na po. Dito muna ako sa aplaya. Inayos ni Giselle ang pagkakabalot ng manipis na shawl sa kanyang katawan at inayos ang pagkakataas ng mga paa sa mahabang upuang pinintahan ng barnis. Maganda ang pwesto ni Giselle dahil dagat ang nasa harapan. Kahit madilim na ay ayos lang dahil naririnig niya pa rin naman ang mga alon. Isa pa, may ilaw naman sa tent kung saan siya nakapwesto at kaaya-aya pang tumambay dahil sa mga nakasabit na palamuti na yari sa shell. Ilang sandali pa ay umupo ang papa niya sa kabilang dulo ng upuan. Hindi ito nagsalita, hinayaan at sinamahan lang siya nito. Papa, bakit sinukuan mo ang pamilya natin? Biglang tanong ni Giselle sa ama. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Mahal ko ang mama mo. Hindi kayo magiging ganyan karami kung hindi namin natutuhang mahalin ang isa't isa. Mahinang tumawa si Giselle sa sinabi nito pero yung puso niya parang sasabog. Tila ba kahit anong paliwanag ng papa niya, hinding-hindi niya maiintindihan. Yun naman pala, bakit niyo po nagawa yun? Noong nagdesisyon po kayo sa relasyon ninyo, inisip niyo po ba kami? Gustong ilabas ni Giselle ang lahat ng hinanakit niya. Gusto niyang matapos na ang bigat sa dibdib niya. Tumulo ang mga luha ni Giselle. Papa, kasi alam niyo yun? Ang sakit eh. Maliliit pa kami noon. Umalis ka. Ang dami namin. Ayos lang sana kung ako lang. Kasi kaya ko. Pero yung mga kapatid ko, hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Dapat kayo yun. Dapat kayo ang nagpapaintindi ng lahat sa kanila. Hindi siya galit sa papa niya pero may tampo pa rin siya. Gayunpaman, alam niyang kayang-kaya niyang magpatawad. Napayuko ang ama niya. Patawarin mo ako anak. Hindi ko kayo naisip. Hindi ko kayo inalagaan. Lalo ka na. Ang dami mong naging sakripisyo. Salamat. Salamat kasi hindi mo pinabayaang magkahiwa-hiwalay kayo. Hindi ko sila pababayaan. Sila na lang po ang mayroon ako, Papa. Lumingon siya sa ama niya at inabot ang kamay nito. Salamat kasi bumalik ka pa rin po sa amin. Naging matatag si Giselle sa lahat ng pinagdaanan niya, kaya matapang siyang magmahal. Kaya niyang hindi magtanim ng galit. Ayaw niya nang masaktan pero alam niyang hindi iyon maiiwasan. Kasi ganun yun, 'di ba? Masasaktan at masasaktan si Giselle kahit gaano kasarap sa pakiramdam ang magmahal. Marami siyang pag-ibig para sa Diyos at pamilya niya. Iningatan niya yon. Ayaw niyang matulad siya sa mga magulang niya. Ayaw niyang siya ang maging dahilan ng pagkasira ng pamilyang siya rin naman mismo ang bubuo. Ayos lang maging malungkot. Ayos lang na mag-isang tumanda. Ayos lang na hindi pumasok sa isang relasyon.
ayos lang na hindi pumasok sa isang relasyong wala namang kasiguraduhan. May pangamba si Giselle pero umaasa pa rin siya na sana dumating yung araw na kaya niya na. Kaya niyang tanggalin ang takot na nararamdaman niya. Sana kaya niyang magmahal muli. Sana kaya niyang tanggalin ang harang. Sana kaya niyang tanggalin ang kandadong sinusian niya sa puso niya at muling buksan iyon sa mga taong handang magmahal sa kanya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.